Kung hindi mo pa napapanood ang Part 1 and 2 Nanogram sa ating series, panoorin mo muna ito dito. Tayo na at magsimula. Kinabukasan, sa kanilang eskwelahan, matinding nagsasanay si Taiki, kalaban si Haryu. Pero kahit isang beses, hindi manalo si Taiki, kaya't inaya pa niya ng isang round si Haryu. Pero hindi na pumayag si Haryu dahil wala naman siyang tsansang manalo si Taiki sa kanya. Pero ang ating makulit na bida ay nagpumilit pa rin at pinilit niya si Haryu, pero hindi pa rin siya pumayag. Sinabi ni Haryu kay Taiki, masyado kang masasanay matalo, Taiki. Kapag patuloy ka pang natatalo, baka masanay ka na dito, hindi maganda ito. At saka, pag nagharap tayo sa tournament, talagang mahihirapan ka. Bigla namang sumabat ang isa nilang kasamahan at sinabi kay Haryu, hindi ba dapat para sa iyo din ang mga sinabi mo? Palagi ka rin natatalo kay Hyudo from Sejiwa. At saka natalo ka rin sa kanya noong nakaraan kaya nalaglag ka sa third place doon sa prefecture. Pero sa bagay, national champion si Hyudo. Dahil sa mga sinabi ng Tokmol na ito, nap-icon si Haryu kaya binigyan niya sila ng isang matinding death stare, kaya napaalis na lang sila. Pero umamin naman si Haryu na marami pa rin siyang kailangang eye practice at eye improve, kagaya ni Taiki. Nagbago bigla ang tono ni Haryu, tumingin siya kay Taiki, sabay nagsalita, dito sa doubles, magkakampi nga tayo. Pero pagdating sa singles, magkalaban tayo, doon ko sisiguraduhin dudurugin kita ng sobra, pati ang mga pangarap mo. Nang marinig ito, sobrang kinabahan si Taiki. Lumabas si Taiki at Haryu ng gym at dito nila nakita ang women's basketball team. Sinabi ni Haryu, wow, mukhang napakahirap ng practice nyo ah. Sumagot naman ang isang miyembro nila at sinabing, oo, malapit na kasi ang tournament kaya sagara na ang training namin. Pero hindi lang kami, gusto rin naming makabot sa inter-high ang mga seniors namin. Sumagot naman si Haryu na may kakaibang reaksyon sa kanyang mukha at sinabing, ha, sobrang loyal mo talaga, no? Tinanong ni Haryu kung kailan ang simula ng women's basketball qualifiers. Sinabi nila na sa susunod na Sabado. Sabay tanong niya, ang badminton team naman, kailan? Nagulat sila nang sumagot si Chanotso at sinabing, sa 18. Ito, di ba, nagtatakang tanong ng kasamahan ni Chanotso, kaya tinanong nito, paano mo nalaman ang mga yun, Chanotso? Sumagot si Chanotso at sinabing, nabasa ko ito sa school newsletter. Nabilib sila dahil may mga nagbabasa pala ng basurang newsletter na yun. Ano? Sagot ni Chanotso, ang ganda kaya at sobrang nakakalibang. Meron pang ang principal's poetry. Nakatulala si Taiki at iniisip kung bakit binabasa ito ni Chanotso, lalo na ang patungkol sa badminton nila. Sinabi ni Taiki, posible kayang inaabangan ni Chanotso ang mga laban niya. Kinahapunan, malalim ang iniisip ni Taiki habang papauwi. Sinabi niya, 10 araw na lang ang natitira bago ang prefectural qualifiers, kaya ang natitirang mga araw na yun ang magiging paghahanda ko. Naiinis siya dahil hindi niya na-practice ang back drive move niya. Pero bigla siyang naantala nang dumaan si Chanotso sa harapan niya, at napansin niyang marami itong dalang gamit. Naisip ni Taiki na tulungan si Chanotso, pero nagdalawang isip siya, baka makita sila ng mga tao at iba ang isipin, kaya nailang siya. Pero nang marinig niya ang mga nagdaraang lalaki na sinasabi na, sobrang ganda ni Chanotso, agad na kumilos si Taiki at lumapit kay Chanotso. Sinabi niya na siya na lang ang magdadala ng gamit niya, pero tumanggi si Chanotso at sinabing, okay lang ako, kaya ko naman dalhin ang mga gamit na to. At saka alam kong pagod ka rin sa practice. Sinabi pa ni Chanotso kay Taiki, hindi ba parang nakakahiya na dalhin mo ito, tapos pareho pa tayo ng bahay na uuwian? Pero ang reaksyon dito ni Taiki ay kakaiba. Sinabi niya, okay, sige, take 2. Tumakbo siya palayo at nagpanggap na hindi sila magkakilala. Sinabi niya, ikaw ba si Chanotso sa basketball team? Wow, isa tong coincidence na makita kita dito. Doon ba papunta ang bahay nyo? Hala, doon din papunta ang bahay namin. Mukhang mabigat ang bag mo ah. Ako na ang magbubuhat nito, gusto ko kasi mag-workout, magandang workout ito para sa akin, sabi ni Taiki. Dahil sa kabal-iwang pinaggagawa ni Taiki, natawa si Chanotso at ngumiti. Pero sa huli, sumakay din si Chanotso sa trip ni Taiki at nagpanggap silang dalawa na ngayon lang sila nagkakilala. Sinabi ni Chanotso, dito din pala ang bahay nyo, Taiki. Sumagot naman ang ating baliw na bida at sinabing,
Oh, what a coincidence. Kaya nga, no, sagot naman ni Chinatsu. Biglang sinabi ni Taiki, ang bahay namin ay sa second floor, malapit sa chiropractor. Hala, sa Kim din, pareho tayo, sagot ni Chinatsu na may cute na tono habang namumula ang kanyang mga pisngi. Sinabi niya, tumira lang ako dito noong March eh. Sabay tanong ni Taiki, kamusta naman ang pagtira mo sa bahay na yun? Okay naman, sagot ni Chinatsu, sobrang bait ng mga taong nakakasama ko, at higit sa lahat, maganda ang pagtrato nila sa akin. Napaisip si Taiki sa sinabi ni Chinatsu na, mabait. Biglang pumasok sa isip niya ang nanay niyang nagbubunganga at ang lolo niya na puro utos. Nagsalita si Chinatsu, kaya napatigil siya sa pag-iisip kung saan napulot ni Chinatsu ang mabait sa bahay nila. Sinabi ni Chinatsu, idagdag mo pa na nakakapagpursigi ako sa mga goals ko na muntik ko ng sakuan. Masaya ako dahil doon ako tumira. Nakatulala lang si Taiki kay Chinatsu at wala siyang masabi. Pero bigla niyang inaya si Chinatsu at sinabing, sorry ha, alam kong pagod ka na, pero saglit lang to. Sundan mo ko. Nagtaka si Chinatsu, pero sumunod pa rin siya. Dinala ni Taiki si Chinatsu sa isang shrine. Sinabi niya, dito ako pumupunta noong bata ako kapag may mga mangyayaring importanteng bagay para sa akin. Nagulat si Chinatsu dahil hindi niya alam na may shrine pala dito sa lugar nila. Sinabi ni Taiki na magdasal sila para sa paparating nilang tournaments. Nagdasal ang dalawa. Imbis na ang sarili niya ang ipagdasal, si Chinatsu ang ipinagdasal ni Taiki. Sinabi niya, wala na akong iba pang motibo. Ang tanging hiling ko lang ay sana makaabot at manalo si Chinatsu sa Inter-High. Kinabukasan, sa kanilang gym, sinabi ni Haruo na iset up ang net at iba pang net sa court. Nagtaka ang mga kasamahan nila at tinanong, paano ang ibang clubs? Okay lang yun, iset up nyo na. Wala ang basketball team dahil simula na ngayon ang tournament nila, sagot ni Haruo. Matindi ang depensa ng mga kalaban, pero mas malupit ang galawan ni Chinatsu na mala Kobe Bryant. Hindi kinaya ng kabilang koponan ang husay ni Chinatsu kaya tinambakan nila ito ng 30 puntos. Wala nang nagawa ang kanilang kalaban kundi umiyak sa pagkatalo. Tuwang-tuwa ang teammates ni Chinatsu at kiniliti ang kilikili niya. Medyo nailang si Chinatsu dahil sobrang pawis siya, pero sinabi nila, ayos lang, victory celebration natin ito. Bigla silang pinatigil ng isa nilang kakampi at sinabing, huwag kayong pakampante pasimula pa lang ang qualifiers. Pero sadyang may kabaliwan itong si Nagasa. Sinabi niya, ayos lang yan. Siguro gusto mo rin Hano. Halika, ibuka mo ang iyong kilikili at hindi ko lang kakalitiin, sipsipin ko pa. Natigil ang celebration nila nang makita nilang nanalo ang tumalo sa kanila noong nakaraang taon, ang Kagohara Academy. Mas ginanahan sila para ipaghiganti ang pagkatalo nila. Papaalis na sila. Pero si Chinatsu ay nakatayo lang at nakatulala sa kabilang koponan. Tinanong siya ni Nagasa, bakit? Sagot ni Chinatsu, gusto ko talagang manalo. Maya-maya, gumayak na ang team nila Chinatsu para umuwi. Inaya siya ng kakampi niya na pumunta ng CR. Habang naglalakad sila, nakita nila ang Kagohara High na pinapanood ang replay ng laban nila. Sinabi ng mga ito na hindi sila bumilib kay Chinatsu dahil walang improvement dito simula nung naglaban sila. Dagdag pa nila, kung siya pa ang babantayan nila, wala raw magagawa si Chinatsu. Sinabi rin ng isa na sobrang disappointed siya dito. Nagalit si Nagasa at lalapit sana, pero pinigilan siya ni Chinatsu at ngumiti lang. Tumanggi si Nagasa at sinabing, bakit nila sinasabi yun? Sinabi ni Chinatsu, okay lang yun. Natural lang na aralin nila ang mga team na makakalaban nila at sabihin ang opinyon nila. At saka, di ba ikaw rin marami kang nasasabi pag nanonood ng replay? Kaya tara na sa CR. Samantala, sa badminton team, halata ang tindi at hirap sa training ni Taiki laban kay Haruo. As always, talo na naman si Taiki. Sinabi sa kanya ni Haruo, nakakaawa ka naman, 13 wins and 0 loss na ko sa'yo. Hindi ka man lang nakaisa. Talagang pang warm up ka lang. Nainis si Taiki at sinabing, kailangan kong manalo kahit isa bago ang tournament. Habang nagpapahinga, naiinis siya dahil napakarami pang buta sa laro niya, at kailangan na niyang maghanda para sa paparating na tournament. Dito niya napansin na nakauwi na ang basketball team. Sinabi ni Kasahara na nagpunta sila para mag-practice dahil tapos na ang laban. Tinanong ni Taiki kung nanalo sila.
Sagot ni Kasahara, oo, panalo sila, pero napansin ni Taiki na malungkot ang mukha ni Chinatsu at mukhang hindi sila masaya sa pagkapanalo na yun. Naglalakad si Taiki, iniisip na hindi makaka-relax sila Chinatsu hanggat hindi sila nananalo ng championship. Dito niya narinig ang usapan nila Nagisa. Pinag-uusapan nila ang mga hindi magandang sinabi ng Kagohara High kay Chinatsu, na wala na raw siyang improvement at nakaka-disappoint siya. Inis na inis si Nagisa, pero sinabi ng kasama niya, wala tayong magagawa. Kabilang team yun sagot ni Nagisa, kahit na. Alam naman natin ang sitwasyon ni Chinatsu. Wala sa piling niya ang pamilya niya dahil naiwan siya dito at napilitang tumira sa mga kamag-anak para sa basketball. Oh, alam ko, sagot ng kasama niya, pero hindi yun alam ng kabilang koponan. Dito naintindihan ni Taiki kung bakit malungkot ang mukha ni Chinatsu nung nakita niya ito. Hindi siya makapaniwala na kahit si Chinatsu ay nakakatanggap ng mga ganong komento. Hindi ko alam yun kasi para sa akin, perpekto siya, isip ni Taiki. Biglang nagulat si Taiki dahil nasa likod niya pala si Chinatsu. Sinabi ni Chinatsu, huwag kang maingay, baka marinig tayo ni Nagisa. Sumagot si Taiki, ano ang ginagawa mo, Chinatsu? Bakit hindi mo man lang ako sinabihan na nandyan ka? Sabi naman ni Chinatsu, ikaw nga itong nakikinig sa usapan ng iba at nag-espy Pero kinilig si Taiki dahil napaka-cute ng tono ng pagsasalita ni Chinatsu. Ngumiti si Chinatsu at sinabing, ang buti ng teammate ko, no? Kaya nga, nakakainggit, sagot ni Taiki. Naglakad na si Chinatsu paalis, pero napatigil siya ni Taiki nang sabihin niyang, huwag kang mag-alala sa mga sinabi ng mga kalaban niyo. Kahit ano pang sabihin nila, alam mo at alam ng mga kasama mo ang tunay na kakayahan mo. At alam nila ang effort at sakripisyong binibigay mo. Bago pa matapos magsalita si Taiki, sinabi ni Chinatsu, hindi. Mas iisipin ko pa ang sasabihin nila, at mananalo ako. Pag nakalaban namin ang Kagohara, mananalo kami at dudurugin ko sila. Pagkatapos nun, wala na silang masasabi. Sobrang nabilib at nine-love si Taiki dahil ganun pala magalit si Chinatsu, tahimik pero galit. Habang pababa sila ng hagdan, sinabi ni Chinatsu kay Taiki, totoo din naman na pinanood ako ng Kagohara High. Kaya pag naglaban kami, doon nila mas makikita ang play ko at ang tunay kong kakayahan sa loob ng court. Natulala lang si Taiki sa sobrang bilib kay Chinatsu dahil sa tapang at determinasyon niya. Sinabi niya na sobrang hanga siya kay Chinatsu dahil pareho silang nakafocus kung paano mananalo sa paraan na makakaya nila. Kinahapunan, pinaghandaan sila ng coach nila dahil bukas na ang semifinals at ang laban na ito ay magiging matindi, kaya hindi dapat sila magpakakampante. Sa badminton team naman, sobrang nagulat ang iba at napasigaw pa dahil pinahirapan ni Taiki si Haryu at nanalo pa siya. Nagsimula ang round 2 nanograms 2. Sinabi ni Taiki na ang pinaka-nakakainis kapag kalaban niya si Haryu ay ang mga tira nito na laging unexpected. Matindi ang laban ng dalawa, palitan ng malalakas na hampas. Pero mas nag-improve si Taiki dahil nakikita at nababasa na niya ang mga galaw ni Haryu. Nabigla si Taiki dahil sa isa na namang malupit at unexpected na tira ni Haryu. Bumilib si Haryu at natuwa dahil natuto si Taiki ng bagong move bago ang tournament at muntik pa siyang hindi makasabay. Nagpatuloy ang laban nila, at sobrang seryoso si Haryu at ganun din si Taiki. Tila naka-competition mode ang dalawa, na mas ikinamangha ng mga tao dahil hindi natatalo si Taiki at nakakasabay pa siya kay Haryu. Napansin din nila na sobrang gumaling at bumilis si Taiki, napaisip sila na baka nga manalo si Taiki sa tournament bukas. Muntik na matalo si Haryu, pero pinatigil na sila ng gwardya at pinauwi na dahil magsasara na ang eskwelahan. Gigil pa si Haryu dahil lalo pang tumitindi ang laban nila ni Taiki. Pumanig naman ang gwardya at nagbiro na sa finals na lang ituloy ang laban nilang dalawa. Natulala si Taiki sa sinabi ng gwardya, kaya pumayag na rin si Haryu na tumigil. Sinabi pa niya kay Taiki, huwag ka matatalo, Taiki, hanggang hindi mo pa ako nakakalaban. Habang naglalakad pa uwi kasama si Kasahara, napaisip si Taiki kung nagiging magandang laban na nga ba ang binibigay niya kay Haryu. Ngayon, nakakascore na siya at baka nga possible siyang manalo kay Haryu at umabot pa sa Inter-High. Biglang nagsalita si Kasahara, hoy, Taiki, kung umabot ka sa Inter-High, aayain mo ba sa date si Chinatsu?
Natulala si Taiki at halos mabaliw sa pag-iisip ng napakaraming posibilidad, na umabot pa sa kasalan sa kanyang imahinasyon. Napansin ito ni Kasahara at tinukso siya, alam kong sobrang kitang-kiti ka nang sabihin sa kanya ang nararamdaman mo, ano? Sumagot si Taiki, hindi, no. Pero oo, gusto ko siyang ayain sa date at sabihin ang nararamdaman ko. Pero malaki rin yung chance na i-reject niya ako, edi magiging awkward kami dahil magkasama kami sa bahay. Nagpatuloy si Taiki, alam kong mas okay nang subukan ko kaysa wala akong gawin, pero ayoko ring pilitin siya. Napangiti si Kasahara at sinabing, wow, nag-mature ka na, Taiki. Habang naglalakad sila, biglang may tumawag sa kanila papunta sa 11-7, si Kalbo pala ito at kasama si Haryu. Tinanong ni Taiki kung bakit, at sinabi ni Kalbo na ililibre sila ni Yamamo ng kahit ano bago ang tournament. Pero ang kulit ni Kalbo, kaya pati sila ay naaya at napagastos si Yamamo ng hindi oras. Habang tumitingin ng bibilhin, napatingin si Taiki sa isang beach magazine at nasabi niya, gusto ko makasama si Chanotsu sa beach. Agad namang sumabat si Kasahara, alul, gusto mo lang siya makita na naka-swimsuit. Natawa si Taiki at inamin sa sarili na na-imagine nga niya yon, pero nilinaw niya kay Kasahara, gusto ko talaga siyang makasama sa iba't ibang lugar, kaming dalawa lang, at gagawin ko to kung makakarating ako sa Inter-High. Pakiramdam ko papayag siya kapag nagawa ko yun. Habang palabas sila ng 11-7, nakita nila sina Hina at Chanotsu kasama ang ilang kaklase nila sa labas. Dahil magkasama si Chanotsu at Hina, sobrang kinabahan at nailang si Taiki. Hindi kinaya ni Kasahara ang sitwasyon, kaya't sinubukan niyang tumakas, pero agad siyang pinigilan ni Taiki. Napansin siya ni Hina at may naisip ito. Lumapit siya kay Taiki at sinabing, mukhang masarap ang kain mo, sabay kuha at kain ng pagkain ni Taiki. Inasar-asar pa siya ni Hina at sinabing, libre naman ito ni Yamamo, kaya't kumuha siya, sabay sigaw ni Taiki, kala ko ba nakadiet ka, Hina? Ayos lang, protein naman ito, sagot niya. Nag-asaran ang dalawa habang nakatingin ang grupo ng mga kaklase nila at sinabing sobrang close ng dalawa. Si Chanotsu naman ay nakatulala lang na hindi maipinta ang kanyang mukha, kung naiinis ba siya, natutuwa, o nagseselos. Habang papaalis, sinabi ni Hina kay Taiki na sa last day ay bibigyan niya si Taiki ng regalo, kaya't siguraduhin niyang mananalo siya. Nakatingin si Chanotsu kay Hina habang naglalakad ito paalis, na may kakaibang reaksyon na naman sa kanyang mukha. Nagkatinginan ang dalawa, pero agad na lumingon si Taiki palayo. Nailang siya dahil sa pag-uusap nila kanina ni Hina, kaya't hindi niya matignan sa mata si Chanotsu. Umalis na ang mga kaklase nila, kaya't lumapit na si Taiki sa kanya at tinanong kung bakit hindi pa siya bumili ng treat niya. Sinabi ni Chanotsu na, naubos ko na ang pera ko, Nagsalita pa si Chanotsu na may cute na tono at sinabing, penge din ako, Taiki. Nabigla si Taiki at namula. Agad na inabot ni Taiki ang pagkain kay Chanotsu at napaisip na, sobrang hilig talaga kumain ni Chanotsu, no? Napatulala si Taiki dahil sobrang saya at nakangiti si Chanotsu nung binigyan niya ito ng pagkain. Sabay sabi ni Taiki, hindi ko alam na gutom ka na pala, Chanotsu. Hindi, sagot ni Chanotsu. Nainggit lang ako kay Hina. Nagtaka si Taiki. At bago siya makapagtanong, nginitian siya ni Chanotsu at sinabing, salamat sa pagkain, Ngayon kaya ko nang ibigay ang lahat sa mga laban ko. Umalis na si Chanotsu dahil tinawag na siya ng mga kasama niya, na nag-iwan kay Taiki na napapaisip tungkol sa sinabi ni Chanotsu na nainggit siya dahil kay Hina. Sinabi ni Taiki, ang ibig ba niyang sabihin ay itong pagkain? Oh, possible kayang nagselos siya? Ano kaya ang ibig sabihin ni Chanotsu? Comment nyo sa ibaba kung sa tingin nyo'y unti-unti nang nahuhulog si Chanotsu sa ating bida. At dito na nagtatapos ang part 3 ng ating video. Huwag kalimutan mag-like, share, at subscribe para sa marami pang high-quality recaps kagaya nito.